Breaking news mga kababayan, Tropical Storm Salome o Bagyong Salome PH bahagyang humina habang patuloy na kumikilos patimog kanluran sa bahagi ng Balintang Channel. Sa oras na ito patuloy po ang pag-ulan, malalakas na hangin at mapanganib na kondisyon ng karagatan sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayong araw ng Huwebes, October 23, 2025. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ating tutukan ang pinakahuling kaganapan ng Bagyong Salome. Sa ngayon ay patuloy na bumabaybay sa hilagang bahagi ng bansa. Alamin natin ang eksaktong lokasyon, lakas, direksyon ng galaw at mga panganib na dulot nito sa lupa at sa karagatan. Mga kababayan, ayon sa Pag-asa Tropical Cyclone Bulletin na inilabas kanina alas 11 ng umaga, October 23, 2025, ang sentro ng Tropical Storm Salome ay huling namataan sa layong 115 kilometers hilagang kanluran, Calayan, Cagayan. May maximum sustained wind ito na 45 km per hour malapit sa sentro at may pagbugso na aabot na 55 km per hour. Bagya itong humina at ngayon ay kumikilos patimog kanluran sa bilis na 20 km per hour. Sa lawak ng sistema, ang malalakas na hangin ay umaabot hanggang 200 km mula sa gitna ng bagyo. Kaninang umaga nakataas pa ang signal number 2 sa Batanes, pero ngayon ibinaba na ito sa signal number 1. Sa ilalim ng umiiral na tropical cyclone wind signal number 1, nakataas ang babala sa mga lugar ng Batanes, Hilaga at kanlurang bahagi ng Babuyan Island at ilang bayan ng hilagang kanlurang Ilocos Norte gaya ng Banggi, Pagudpud, Burgos, Pasukin, Bacara at Lawag City. Ang mga lugar na ito ay makakaranas ng malalakas na hangin sa loob ng susunod na 36 hours na may potensyal na minimal hanggang minor na pinsala sa mga kabahayan, taniman at mga ekstrukturang mahihina. Mga kababayan, bagaman ang Bagyong Salome ay humina sa tropical depression level, hindi pa rin ito dapat ipagsawalang bahala. Ang direksyon nitong pagpatimog kanluran ay indikasyon na ito ay naapektuhan ng high pressure area sa China. Dahil kung bakit patuloy nitong binabayo ang extreme northern Luzon ng ulan at hangin. Kung mapapansin ninyo, ang pattern ng kilos ng Bagyong Salome ay halos kapareho ng ilang bagyong nagdaan gaya ng Bagyong Egay at Bagyong Florita noong mga nakaraang taon. Parehong nagdulot ng matinding alon at limitadong paggalaw ng mga mangingisda sa Balintang at Babuyan Channel. Ngayon, ang hangin ay mula sa amihan, northeasterly wind flow ay nagdadala rin ng malalakas na bugso kahit sa mga lugar na wala sa wind signal, partikular sa Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Sa madaling salita, kahit hindi direktang tinatamaan ng sentro ng bagyo, mararamdaman pa rin ang epekto ng malalakas na hanging amihan. Sa mga karagatang nakapaligid sa extreme northern Luzon, kasalukuyang may bisa ang gale warning number 4. Inaasahan ang very rough seas na aabot na 6 na metro sa Batanes at 5 metro sa Babuyan Island at 4 na metro naman sa Ilocos Norte. Ibig sabihin, delikado at mahigpit na ipinagbabawal ang anumang uri ng paglalayag, lalo na sa mga maliliit na bangkang demotor o fishing boats. Mga kapitan ng bangka, kung kayo ay nasa laot ngayon, agad na magtungo sa ligtas na pantalan o maghanap ng silungan. Sa ganitong sitwasyon, tandaan, mas mabuting maghintay ng kalmadong panahon kaysa sumugal sa alon ng panganib. At para sa ating rainfall outlook, base sa ulat na inasahan na 50 to 100 millimeters na buhos ng ulan o dami ng ulan sa lugar ng Batanes mula ngayon hanggang bukas ng tanghali, October 24. Ang mga pagulang ito ay maaring mas mataas sa mga bulubunduking bahagi, kaya posibleng magdulot ito ng flash flood at landslide. Mga lokal na pamahalaan ay pinapayuhang maging alerto at magsagawa ng preemptive measure kung kinakailangan. Muli, huwag hintayin pang lumala ang panahon bago kumilos. Agapan natin ang peligro. At para sa forecast track outlook, sa susunod na 24 oras, ang Bagyong Salome ay patuloy na kikilos patimog kanluran malapit sa Ilocos Norte ngayong hapon at posibleng tuluyang humina bilang isang remnant low bago matapos ang weekend. Kahit humina, manatili pa rin ang malalakas na bugso ng hangin at pag-ulan na dala ng amihan. Mga kababayan, kung babalikan natin ang kasaysayan ng mga bagyo sa ganitong buwan ng Oktubre, karaniwan ay transitional period ng amihan, kung saan maraming bagyo ang humihina sa hilagang bahagi ng bansa dahil sa malamig na hangin mula sa Asya. Noong 2017, ang Bagyong Salome rin ay pumasok sa Southern Luzon at nagdulot ng pag-ulan.
at kapareho nitong sistema ang pattern ngayon, bagaman nasa hilaga ang sentro. Ipinapakita lamang nito na kahit mahina ang ganitong mga late season storm, ay maaring magdulot pa rin ng malawakang ulan at pagkasira kung hindi pagbibigyan ng pansin. At dahil dyan, narito ang ating safety reminders sa mga kababayan na mga apektado sa lugar. Panatilihing nakasaksak at may baterya ang inyong mga radyo at cellphone para sa mga emergency updates. I-secure ang mga bubong, paso at gamit sa labas ng bahay na maaring liparin ng hangin. Iwasan muna ang paglalayag o paglalakbay sa baybayin. Kung nakatira ka sa gilid ng bundok o ilog, makinig sa abiso ng inyong local government units o LGU at lumikas agad kung kinakailangan. Ang kaligtasan ay hindi lamang nakasalalay sa lakas ng bagyo, kundi sa kahandaan ng bawat isa. At para sa ating Bible verse of the day, at bilang paalala ng pag-asa sa gitna ng unos, alalahanin natin ang salita ng Diyos mula sa Isaiah 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Mga kababayan, sa bawat pag-ulan o hampas ng hangin, tandaan ang Diyos ay hindi kailanman lumalayo. Habang nagpapatatag ang mga poste at pader sa bagyo, mas higit na pinatatatag niya ang ating pananampalataya. At yan po ang pinakabagong update sa Tropical Storm Salome ngayong araw ng Huwebes, October 23, 2025. Para sa mga susunod na ulat, manatiling nakatutok dito sa Pilipinas Weather Ngayon, ang boses ng panahon para sa bawat Pilipino. Kung nakatulong sa inyo ang ulat na ito, i-like, share, and subscribe para sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang una sa balita, ulan man o araw. Hanggang sa susunod na update, mga kababayan, ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, magihanda, magiligtas, magi-alerto, ingat tayong lahat.